Labag man sa kalooban, Mr. Chair, o kusa, nagbabayad kayo, tama? Napipilitan lang po kami, Your Honor. Pwede bang palitan yung verb? Wag na yung labag o napipilitan. Nagbabayad kayo, tama? Kinukuha po nila sa amin, Your Honor, yung... Mr. Chair, Hindi naman kayo hino-hold up, Mr. Chair. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Halimbawa, 1 milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin na-correct ang sistema, walang mangyayari. Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na ipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailangan Tama malalaking isda ang mahuli natin. Tama po. So kay Mr. Curly Discaya, Mr. Chair, mukha kasing yung modus ng BGC Boys na ibinansag ninyo sa Bulacan ay hindi isolated case. Yung mga contractor na sangkot sa flood control project sa Quezon City, pamilyar na po sa atin. Napapa-Sounds family kami ni Senator JV kanina. Wow Builders, IM Construction Corporation. Siyempre, ang walang kamatayang St. Timothy at Alpha and Omega. So, Mr. Discaya, sinabi niyo po sa affidavit ninyo na hindi maiiwasan magbayad sa mga regional directors at district engineers ng DPWH para makakuha ng projects. Wow, no? Sabi nyo pa ay nagbabayad kayo ng from 10 to 25% sa DPWH. Kinailangan nyo rin bang magbayad ng SOP para makakuha ng projects doon naman sa Quezon City? Your Honor, hindi po. Bali, kami po ay nilalapitan lang po pag once na may award na po at saka lang po kami nilalapitan. At ayaw po naming magbigay, Your Honor. Kaya lang po, ay napapressure lang po kami. So hindi tama yung unang sagot nyo na hindi kayo nagbabayad. Kasi yung huling sinabi nyo ngayon ay ayaw nyo sana, pero napipressure kayo. So, suma total, nagbabayad din po kayo kahit sa project sa Quezon City. Labag po sa kalooban po namin, pero ano po, kasi magkakaroon po ng problema po ang collection po namin at saka yung mga projects po namin. So labag sa kalooban nyo, pero dahil gusto nyong makakolekta, dahil ayon sa inyo hindi daw kayo makakakolekta kung hindi kayo nagbabayad. Again, suma total, Mr. Chair, nagbabayad pa rin kayo. Labag po sa kalooban namin, Your Honor. Labag man sa kalooban, Mr. Chair, o kusa, nagbabayad kayo, tama? Napipilitan lang po kami, Your Honor. Pwede bang palitan yung verb? Wag na yung labag o napipilitan. Nagbabayad kayo, tama? Kinukuha po nila sa amin, Your Honor, yung... Mr. Chair, Hindi naman kayo hino-hold up, Mr. I think the question Chair. of Senator Risa is only answerable by Senator yes or no. Estrada is recognized. Yes, Mr. Kindly Chair. address the chair if you want to Yes, interject. Mr. Chair, I apologize. The question of Senator Ontiveros is only answerable by yes or no. Yes, Your Honor. All right. You answer, Senator Risa. Thank you, Mr. Chair. So yes, nagbabayad kayo. Yes, Your Honor. Yes, hindi kayo hino-hold up. Kayong nang-hold up sa taong bayan. Pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga flood control project scams. Okay, dyan po ba sa Quezon City, nagbibid din ba ang mga kumpanya ninyo laban sa isa't isa? No po, Your Honor. No? I'm Sa speaking naunang hearing, Mr. Discaya, sinabi nyo or sinabi ni Ms. Discaya, nagbibid-bidan ang mga kumpanya ninyo sa laban sa isa't isa kuno. Para matalo man yung iba, may mananalo sa kanila, panalo pa rin kayo. Your Honor, naguguluhan lang po siya ng mga time po na yun, pero sa records po namin, hindi po naglalabanan at nag-divest na po kami sa mga company po na yun. Bali, ako po yung honor ay St. Gerard lang po ang aking company. Mr. Discaya, kanina ang sinasabi nyo, heart condition, diabetes, hypertension. Ngayon sinasabi nyo, naguguluhan lang siya. So, sasabihin nyo, ngayon gusto nyong pag-usapan yung mental health natin. Sir, please just answer the question.
nung nakaraang hearing, sinabi po ni Ms. Diskaya, on record po yan sa komite, na nagbibid against each other yung mga kumpanya niyo. Pinakita ko nga po yung calling cards ninyo sa siyam na komiting iyan. Sabi ng asawa niyo, nagbibid ang mga kumpanya ninyo sa isa't isa. So ganyan din ba ang kalakaran ng mga kumpanya niyo sa Quezon City? Your Honor, sa record po namin, hindi po sila naglalabanan. At ang amin lang pong company doon ay yung St. George lang po ang akin po. At yung sa misis ko naman po is Alpha lang. 2 kumpanya lang sa inyong mag-asawa, pero yung mga kamag-anak nyo, ang controlling persons din dun sa iba pang mga kumpanya. Your Honor, pero hindi po sila naglalabanan sa bidding. So ano Sa yung record sabi po nyo, namin. may kalakaran kayo? Ano bang kalakaran ninyo sa Quezon City ng inyong mga kumpanya? Sumasali po kami sa public bidding. Pag nakikita po namin sa PhilJeps, sumasali po kami para sa public bidding po. Pero bakit sinabi nung asawa nyo na kahit pagkatapos mabasa nyo sa PhilJeps, nagko-compete, hindi lang isa, hindi lang dalawa ninyong mag-asawa, pero yung siyam na kumpanya ninyo sa isa't isa? Your Honor, kinakabahan lang po siya at saka kinakabahan lang po siya, pero sa record po namin, wala po naglalabanan. Sige, titignan ko ulit yung mga records ninyo ha, at tatanungin ko ulit si Ms. Diskaya pag nagpakita sila ulit sa susunod na hearing. Dahil mahirap pong magsabi ng one thing sa isang hearing at magsabi ng kabaliktaran nun sa susunod. Perjury po ang tawag doon dahil under oath po kayong mga resource persons. Ngayon, may mga nakausap o nilapitan din ba kayong regional director at district engineers dito naman sa NCR? Your Honor, wala po. Bali, sumasali po kami sa public bidding. Pag nakakita lang po kami ng mga public bidding na nakapost sa PhilJeps na invitation, tsaka lang po kami pumupunta at sumasali sa bidding. At nagbayad din ba kayo ng 10 to 25% para makakuha ng proyekto? Yan po ang pinipilit po nila kapag kami po ay na-awardan na po ng project at saka po sila nagdadatingan. At pag nagdadatingan sila at pinipilit kayo, nagpapapilit naman kayo, nagbabayad kayo? Your Honor, wala po kami magawa kasi syempre po natatakot kami dahil nagkaroon na po kami ng mga karanasan na nami-mutual terminate po at nami-mutual terminate at saka nagkakaroon po ng right of way problem ang mga project po namin. Pero nagbabayad kayo, 10 to 25% sa Quezon City. Your Honor, yes po, Your Honor. Yes, ay salamat. Isang consistent na sagot so far. Ngayon, sir, doon sa inyong affidavit, Mr. Diskaya, doon po sa inyong affidavit, paano kayo nagbabayad sa mga opisyal, gaya ng sinabi nyo? Cash ba yan lagi? Cash po lagi. Okay, cash lagi. So, nag-withdraw kayo ng malaking cash sa bangko? Yes po, Your Honor. Yes. Magkano pinag-uusapan natin? Anong range ng bigayan? Your Honor, I invoke my right po, Your Honor, kasi wala pa po akong protection po. Sir, ang protection Witness nyo ay protection. magsabi kayo ng totoo, under oath. Kanina, inamin nyo na nagbabayad kayo ng 10 to 25% sa Quezon City. So, given yung range ng halaga ng mga proyekto nyo sa Quezon City, magkano ang range ng bigayan kapag kayo nagbabayad niyang 10 to 25%? Senator, with the permission of Senator Yes, Tiveros, Mr. Chair. the Senate President is recognized. Mr. Diskaya, bigyan ko kayo ng advice, ha? This is not because I am a lawyer. It's because I have been here for ages, since 1992. Ay, ako ang pinakamatandang senador dito sa term, hindi sa edad. Mas may edad sa akin yung katabi ko. Meron kayong legislative immunity, huwag kayong matakot. Pag sa hearing kayo nagsasalita, pwede nyo invoke legislative immunity, magsalita kayo. Huwag nyo sabihin yung against self-incrimination. Hindi. There is such thing inherent sa mga committees, yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat ninyo.
Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi na makakatulong kayo sa amin at matutulungan din namin kayo. Yun ang gawin ninyo. Tatanong mo sa abogado nyo, alam ng abogado nyo yan eh. Baka lang, ayaw nyo lang talaga sabihin yung dapat eh. Di ba? Huwag kayong matakot. At meron po kaming maibibigay sa inyong legislative immunity tinatawag. Your Honor, Salamat, okay lang po Mr. ba? Chair. Itatanong ko lang po muna sa legal counsel ko po. Mr. So can we continue? Meron ka na lang 25 seconds, so you better wind up because si Senator Jeby is waiting in the wings. No? Salamat, Mr. Chair. So, Mr. Diskaya, saan nyo binibigay sa kanila ang pera? Your Honor, kinukuha po minsan ng tao nila. Saan po? Your Honor, sa minsan nagkikita po kami pinupupunta po kami sa sa Shangri-La or minsan po sila po ang pumupunta sa office. Ang sosyal, Senator ah. Risa, Yes, sino Mr. yung- Chair. Sino yung nila? Names, Please, names. yung mga nabanggit ko lang po dito, yung Okay. tao po nung nandito po Thank you. sa affidavit ko. Thank you, Mr. Chair. At saan nyo nilalagay ang pera pag binibigay nyo sa kanila sa Shang or sa office nyo? Kadalasan po, Your Honor, lang po, nasa paper bag lang po. Paper bag. Kasha. Saang bangko kayo nag-withdraw ng pera? Your Honor, okay lang po ba i-consult ko lang po yung legal ko? Mr. Chair. Mr. Chair, if I may, Mr. Chair, with the permission of Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Yes, Senator Estrada. Taon nino to? Mga kongresista binanggit mo? Yes po, Your Honor. Alright. Kongresista, tinatanong ko din yung DPWH officials na binabayaran nyo sa QC. Ano ba yung topic? Mga DPWH officials o Senator mga Estrada. kongresista? Your one question is enough. Thank you. Yes, Mr. Chair, tinatanong ko yung mga DPWH officials ng Quezon City na inamin ni Mr. Diskaya sa affidavit na binabayaran nila. Your Honor, pinupupunta po nila kami sa sa office po nila para dalhin. DPWH office? Yes po, Your Honor. Wow. And so second paper na lang. bag. One, Oh, my last second, Mr. Okay. Chair. No, Sang bako your time kayo? is up actually. All right, But sir. you can proceed with your last My question. last question. And one last brief manifestation. Kasi tinanong ko na, saang bangko kayo nag-withdraw ng pera? Your Honor, Your Honor, okay lang po ba tanungin ko muna yung counsel ko? Tinanong nyo na po kanina. In the meantime, you can Yes, my last pag-reserve na lang yung manifestation. manifestation sa second round. No? In fairness to the others who are waiting. Yes, Mr. Chair. It's for the AMLAC. Hopefully, hindi pa sila aalis before 12 noon. Yun lang po yung one paragraph manifestation ko po. Alright. Salamat, Granted. Mr. Chair. Manifestation lang po, Mr. Chair, or request po sa Chair na isubmit po ng AMLAC sa komite ang kanilang reports na natanggap on suspicious and covered transactions related to contractors and relevant DPWH officials. That's my request, Mr. Chair. And I think, Mr. Chair, Mr. Diskaya is ready to answer saang bangko sila nag-withdraw. Yes, you may respond. Your Honor, I invoke po Bank Secrecy Law. Mr. Chair, I'm not sure if a person may invoke that law. Ang alam ko, ang nag-i-invoke primarily yung mga bangko, Yeah. Mr. Chair. Hindi naman Kindly- sila depositor yata Okay. sa lahat. Senator J.B. Ercito is recognized. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Before I start, gusto ko lang I want to pick up where we left off last time. Ang inaalam natin yung modus para nga in aid of legislation para maiwasan na po ito, no? Mr. Chair, gusto ko lang pong tanong kung si Engineer JP Mendoza ay narito. Ni Sally Santos at Engineer JM Ramos. I think these people are... Before I forget, point of information, si Prosecutor General Padulyon is here representing the DOJ Secretary. Can you come forward, PG Dong? Siguro marami natin sa Secretariat kung nandito po sila JP Mendoza, JM Ramos at Sally Santos. JP Mendoza, are you present?
Your Honor, yung abogado po ni Engineer JP Mendoza ang nandito pa lang po. Hindi naman sa abogado, sinupina namin ah. At saka you cannot answer for him. Go ahead, Senator JB. Yun po, Mr. Chair, kung maano si JP Mendoza. Si Miss Sally Santos po, andito po. Miss Sally Santos, nung nakaraang hearing, nabanggit nyo po na ang kalakaran sa First Engineering District ay humihiram sila ng lisensya at kayo po ang isa sa nahiraman at si Wawaw. Sino po ang ibang mga kontraktor na nahiraman nyo ng lisensya? Mr. Chair, Your Honor, pwede po ba bago po akong magsalita? Pwede po bang humingi po ako ng protection? Say again, Ms. Santos. Bago po magsalita, pwede po ba akong makahingi po ng protection? In your requesting for legislative immunity or protection, you want to Yes remain po. here Para under the protective custody of the Senate, of the committee. Is that what you're asking, ho? basta po protection po kasi natatakot. Anong klaseng protection? Physical? Legal? Anong klase po? Ay, Your Honor, pwede po ba magpaalam po muna ako sa abogado? Go ahead, go ahead. Saglit lang po. Senate protection po, Your Honor. Mr. Chair, Senate protection meaning physical protection. Opo, opo, So, Your Honor. Gusto niyo pong sa mailalim ng protective custody ng Senado. Opo, Your Honor. Bago namin po gagrant yun, ipapaliwanag ko po sa inyo, kailangan po lahat ng isasalaysay ninyo, pawang katotohanan lamang. I understand you, nagsabit na po kayo ng affidavit, di ba? Yes, Your Honor. At pinarnis na natin sa mga members ng committee. Yes, Your Honor. Hindi, i-distribute para meron kayong guide mamaya paano siya tanungin. So nagkakaintindihan po tayo na mawawala yung inyong proteksyon kapag kayo nagsinungaling. Ano? Yes, Your Honor. Sige po. Any objection? Mr. Chair, Let's rule muna. No objection. So ruled na you're granted your physical protection. Yun lang po ang kailangan ninyo. Yes, Your Honor. Sige po. Senator JB. Sige po, Ma'am Sally, pakisalaysay na lang po yung ituloy natin ang inyong modus, yung pagkakaalam nyo dahil notorious itong first, Mr. Chair, yung First Engineering District sa Bulacan. Ang kausap nyo, ang sabi nyo noon, pag sa aking pagkakaalala, si Engineer Bryce Hernandez at si Engineer JP Mendoza. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Si Engineer Alcantara, hindi nyo po nakausap? Hindi po. So, ilan po, balikan natin, sino pa ho ang mga contractors na mga lisensya ang inyo pong nahiraman? Bukod po kay Wawaw, si Darcy and Ana po. Sino po? Si Darcy and Ana. Darcy and Ana. Nako, opo, nabanggit din sa tula. Sino pa ho? Yun lang po, Your Honor. Sa inyong pagkakalap, itong in-house contracting, ibig sabihin ho nito, Mr. Chair, in-house, meaning papeles lamang, no? Walang tunay na proyektong naisagawa. Pero parang pinalabas na meron, no? Dahil lisensya, ang sabi nyo, hinihiram lisensya nyo nila Bryce Hernandez at JP Mendoza para sa mga proyektong na ipanalo sa bidding. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ilan po ang ghost projects na sa tingin nyo alam? Bakit ho nagkaroon ng ghost projects sa inyong pagkakalam? Alam nyo ba na yung lisensya ay gagamitin para sa proyektong hindi naman talagang gagawin? Actually, Your Honor, hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po, syempre po, sila po tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, sa pilitan na po nilang iniram po sa akin, katulad po dun sa PL, basta tinawag na lang po nila na yung PL po ay ibibid. Tapos pinasa ko lang po yung technical ko po.
Tapos sila na po ang bahala doon sa financial, sila na rin po ang gumawa, Your Honor. As kay Engineer Alcantara, ang sabi nyo na nakarang hearing ay kayo po'y pumipirma lamang at iniasa nyo lahat ito kala Engineer Bryce Hernandez at kay JP Mendoza, yung pong operasyon at halos lahat ng modus doon sa inyong distrito. Yung normal situation po kasi, involved po yung project engineer na siyang nakakaalam po ng project, tapos pipirmahan po ng implementing section chief na nag-i-implement po ng project. So, susunod po yung mga tao na nakapirma. Sa amin po kasi, pag po nakapirma na po kasi yung mga nasa baba po sa akin, pinipirmahan ko na po yun. So, sino po ang talagang may alam? Aside from, sabi nyo, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza, yung dalawa po, ay talagang involved? Doon po sa kwento kung paano nangyari, hindi ko po masabi po, no? Kasi sabi ko nga po nung nakaraan, na-discover ko lang po yan nung may nag-report po sa akin na certain na ang bago pong construction chief na si J.M. Ramos at si Engineer Galang po na nag-report po sa akin na di umano. Andito ba sila, Mr. Chair, si J.M. Ramos at si Engineer Galang? Secretariat? Kasi po ay ang base sa inyo pong salaysay, nalaman nyo po na nagkaroon ng ganitong mga ghost project dahil po ayaw pumirma, tama ba? Ni Engineer J.M. Ramos? Yun po yung unang report niya sa akin. Tapos po, sinang-ayunan po yun ni Engineer Galang po. At later po, itong huli po, tinanong ko po yung project engineer na in charge kung bakit nakapirma sila. Meron pong alleged na wala. Yun lang po, Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair, can we invite J.M. Ramos and JP Mendoza? I think they are vital para malaman po natin ang impormasyon dito sa modus na ito. Yeah. So ordered. Engineer Bryce. Mr. Chairman, I'm sorry. Is that an invitation or are we issuing show cause or Actually, subpoena because yes, invitation lang po ang binigay natin for this hearing. So we will issue a subpoena already. invitation lang po in this particular hearing. Yes. Despite the fact, Mr. Chairman, just to put on record that this person, JP Mendoza, was the one who dragged this representation's name in a... Yes, as I said, invitation lang Yes. for this hearing. So mag-i-issue tayo ng subpoena. Thank you, Mr. Thank you. Chairman. Please proceed, Senator JB. Thank you. I think very vital yung dalawa, tsaka si J.M. Ramos. Ano po ang papel talaga ni JP Mendoza dito? Engineer Bryce, kayo ba ang dalawang magkatuwang dito at kumbaga magkasama dito sa pagsasagawa nito mga proyektong ghost o kaya substandard? Your Honor, pwede rin po ba ako humingi ng legislative immunity? As a chairman, Yeah, I leave it to the members. Shall we? Anyway, there are conditions. At maliwanag yung condition. basta kung sasabihin mo yung lahat ng katotohanan, Lahat, wala gaya kang ng tatago. sabi ni Senator ng ating chair, basta po ay nalaman, natuklasan na kayo ay nagsinungaling, babawiin po yung legislative immunity na ibibigay siya at protection. Mr. Chair, pwede ko bang tanungin muna si Bryce, bakit sa House hindi ka humingi ng legislative immunity? Bakit dito humihingi ka? Your Honor, ngayon ko lang din po nalaman na meron po palang ganun na pwedeng gamitin. Pasensya na po kayo. Okay, that's clear. Senator JB. Engineer Bryce, sige, tuloy nyo. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto? Isa sa mga arkitekto na modus? Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry, at saka isa pa po naming project engineer. Sino yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. Mr. Chair, baka if we can also subpoena that Engineer Paul Duya. So ordered. Your Honor, Nandito siya.
Please proceed. Your Honor, approve po ba yung legislative immunity? Nag-roll na. Apo, maraming salamat po. So, basta siguraduhin mo lang, totoo lahat ang sasabihin mo. Kasi may tatanungin din ako sa iyo. Opo. So ikaw, ito man na siguro yung modus mo para malaman ng committee because in aid of legislation, yan ang gusto natin malaman. Ituloy mo na lang. Ikwento mo na lahat-lahat. Yun nga po, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. 100, lampas na yan Ano yon sa portion nyo lang? Yung sharing po kung magkano po lahat, yun po parang meron pong certain percentage kung magkano po yun naging kita, yun po yung hatian. Pasensya na po, hindi ko lang po naliwanag na maayos. Pero, tanong ko, Engineer Bryce, bakit nyo naisip yung ghost? Kasi alam mo, minsan, matatanggap pa natin kung may konting pakinabang pero gagawin nyo yung proyekto eh. Ito, wala talaga. Paano nyo naisip? Bakit ba? Ano rason? Tumaas ba tara? O tumaas ang cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? Isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. Ano po yung tarang nyo? Kanino napupunta? Sa proponent daw po, sabi ni Boss. Honest, wala po akong direktang pakikipag-usap sa proponent. Engineer Alcantara, DE. Sino po sabi yung mo, proponent? Boss Angeles, yung dating DE yan, di ba? Raul Angeles? Hindi po, wala po akong binanggit na Angeles po. Sorry. Engineer Alcantara, sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag ba naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap dyan, Your Honor. Hindi, pero under oath po kayo, Engineer Alcantara, para mabawasan na nyo. Turuan nyo na kami, tulungan nyo na kami malaman ng katotohanan. Total, andyan na kayo sa ganitong posisyon, sitwasyon. Sino po buwang mas mataas na opisyal ang nakakaalam nito o may kinalaman nito? Whether insertion o pinayagan yung inyong modus, meron bang mas mataas opisyal ng DPWH? Meron bang legislator na yan ang sinususpetsahan? Dahil, sige po. Your Honor, pagdating po sa funding, gaya po na sinabi ko dati, kami po ay nagsasubmit ng wishlist sa regional office po. Wishlist po na nanggagaling sa amin. At after po niyan, sinasabit po nila sa central office. Regarding po dun sa mga insertions po ng sinasabi niyo po, wala po kaming alam po doon Your Honor Kasi po, gaya nga po nila Yusek Kati at sila Secretary, tinatanong niyo po sila dati kung sino po kasi hindi po Yung wala po sa proponent, level. hindi nyo alam kung sino? Sa level nyo? Yung pong regular po na dumadating po sa district na under po sa NEP, sa NEP lang po ang pinag-uusapan po natin. Sinong Yusek ang sinasabi nyo may alam nito? Yung mas mataas sa inyo? Hindi po, kasi nasabi ko po, tinatanong nyo po dati sila Yusek Cabral because they are the planning. So kami po, hindi po namin alam po sa level po namin yung sa mga ganyan pong funding, Your Honor. Dahil nung huling pag-appear dito ni Congressman Toby Tiangco, may mga dal siyang dokumento. At doon sa kanya pinakita, Mr. Chair, marami po ang insertions at bigla bumukol, lumaki ang sa Mindoro at sa Bulacan. So, yun po ay na-documented, dala ni Congressman Tiangco. Hindi nyo pa i-confirm, Engineer Alcantara, na may alam kayo doon? Hindi ko po alam, Your Honor, talaga po. Pagdating po sa funding, Your Honor. Sino ba talaga ang mastermind sa inyong dalawa? Sabi ni Bryce Hernandez, kayo po, engineer. Your Honor, yung pong ghost project yan, talaga pong wala po akong alam sa ghost project na yan, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JBR. Senator Erwin Tulfas recognized. Mr. Chair, can we ask this person to show cause, order a show cause order for him today bago natin i-cite for contempt? Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project. Wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying, so we have to ask him to show cause
why he should not be cited for contempt today. Please respond, Mr. Alcantara. Your Honor, kami naman po pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. At hindi po namin alam kung saan po ng ano yan, Your Honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa Ghost Project, talaga pong wala akong alam dyan. At magpapatunay naman po itong project engineer na nandito po sa tabi ko kung paano po nangyari yan. Yung pong sinasabi ng project engineer na Paul Duya, ay kasama po nila yan, Your Honor. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. I'll wind up for this round, Mr. Chair. Engineer Alcantara, kayo yung inyo pong distrito ay multi-awarded dahil sa high utilization in disbursement rate. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Nakakaano, Mr. Chair, mag-wind up na po ako. Doon daw pa kasi, kahit na halimbawa, 30% pa lang ang progress billing ng contractor, ay 40 to 50% na raw ang sinasabi, ang nakukuha nilang cheque. Bakit ito nangyayari yun? 30% pa lang ang sinisingil, pero ang inyong binabayad, nasa 40 to 50% na. Yeah, that's your last question because your time is up. Your Honor, ako po kasi nagdidepende lang po ako dun sa statement of work accomplished na pinipirmahan po ng tao ko. Kung ano po ang accomplishment na nasa field, sila po kasi ang nagsacertify po ng Your Honor. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Siguro, last na, Bryce, sino ang proponent? Alam mo ba? Ayaw kasi sabihin ni Engineer Alcantara eh. May alam ka ba? Sabihin mo na, para may inyong immunity na sa'yo. Ang sinasabi lang po sa amin ni Boss, wala po akong specific kagaya po nung sa iba na sa ibang senators po na nabanggit ni Boss. Pero dito po, wala po siyang specific na sinabi kung kanino po. Before I recognize Senator Amy, who's next in line, may papakita lang ako na slide. Ano? This will be a test of your credibility. Ano nga yung slide? Yung piles of cash na pinakita doon sa House. Hindi yan. Yan. Kindly narrate to this committee, anong ibig sabihin nito? Nasabi mo na ito sa House, ano, pero I want to be clarified. Sinabi mo itong nasa kaliwa, 2022 or 2023, no? Yung pangalawa, sabi mo a couple of years ago. Accurate ba yan? Totoo ba yan or recently lang yan? Matagal na po yan. Yung tama po yun, mga nasa 2022 to 2023 po yan, Your Honor. Ito ring nasa kanan, 2023 rin ito. Yung sa tambayan. Opo, alam po, nasa ganung year po yun, Your Honor. Okay, kanino yan tambayan na yan? That's a house. That's not within the premises or compound of the DEO, di ba? Opo, wala po sa Kanino compound yan? ng DEO. Sino may-ari niyan tambayan? Sa pagkakaalam ko po, kasi hindi ko naman po nakita ang title nung Hindi, wag na yung title. Yung pagkaalam mo na kung kanino. Opo, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara. Si Lauren Cruz. Opo, Your honor. Yung bagman niya. Hindi ko po masabi, parang Dapat po. alam mo kung sino si Lauren Cruz. Kilala ko po siya. Bali, ninong ko po nga po siya. Kaya nga. Opo. So alam mong bagman siya. Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara ng mga sasakyan kung kani-kanino, sa kanya nakapangalan yung invoice. Alam ko po. Opo. Oh, alam mo pala hindi ka nagsasabi ng totoo. Ang sinasabi ko sa iyo, sabihin mo lahat yung totoo rito, wag ka na magpaikot-ikot. Your Honor, ang naging dating po kasi sa akin ng bagman is parang tagadala po ng pera. Pasensya na po kayo. Oo nga, Hindi ko lang po naintindihan. Tagatago ng pera, tagadala ng pera. Ang alam ko po, opo. Kasi kanya tong lugar, di ba? Yes, Your Honor. Oh. Sabi ko sa iyo, wag kang magpasikot-sikot. Mas marami pa akong alam sa iyo kaysa sa alam mo. Ha? Wag mo kami paikutin dito. Senator Amy. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Maliwanag sa ating budget na 2 trillion ang napupunta sa ating foreign assisted.
Di pa napapag-usapan to. At dito sa foreign assisted, meron tayong opisina, yung UPMO, United Project Management Flood Control, kung saan gumastos na ng halos 1 trillion in the past 10 years, in the past 8 to 10 years. Matagal ko nang hinihingi, paulit-ulit ko nang hinihingi mula pa nung first hearing, second hearing, third hearing, ang listahan ng UPMO kay Director Ramon Ariola. Asan na ba yung listahan ng mga project na to pagkalaki-laki ng foreign financing? Itong mga infrastructure projects na may kinalaman. Pero kahit ilang beses ako magtanong, humingi ng accomplishment report nila mula pa nung 2015, 2021 hanggang very recently, wala po akong mahanap. Meron ba kayong ibibigay? At ano ba talagang maipapakita? Ang laki-laki ng ginagastos ng ating pamahalaan, hindi lamang sa GAA, kundi kasama ng World Bank, ng ADB. Hindi pa ito napapag-usapan. Kaya gusto kong malaman. Mr. Chairman, Madam Senator, if I may respond po. Si Director Ramon Ariola po ay nag-leave. Ito po ang OIC. Ako, lahat na lang nagre-resign at nagli-leave. Paano po ba yan, Mr. Chair? Mr. Chair, I was just informed now na naisumiti na po itong listahan na hinihingi po. Kailan at kanino? Ngayong araw lang po na ito at nasubmit na rin po Mr. Chairman, Madam Senator sa Kasi inyong magre-recommend opisina. na ako ng subpoena duces tecum dahil ang tagal-tagal ko na nag-iintay, wala naman maipakita ano yung mga accomplishment report. Nakakapagtaka. Mr. Chairman, Madam Senator, ito po, sinabit na po ngayon, kakabigay lang po sa akin ngayon at Nabasa na ninyo? Hindi pa po. Kakabigay lang sa inyo eh. Hindi ko pa po nababasa. Di pa ninyo natutuklasan ang mga Hindi pa ho. himala ng flood control foreign assisted. Hindi pa po. Pangalan ng Pilipinas ang nakataya rito at wala akong maipakita itong mga listahan ng CDO River, ang Pampanga Bay, Pasig Marikina. Alam naman natin in NCR alone, bilyon-bilyon na ang ginastos dyan at wala pang maipakita. Pero mabalik sa foreign assisted, this year alone, 16 billion bigla ang hinihingi sa GAA. 9 billion every year before that, 16 billion bigla. Bakit ba bigla ang lumaki itong flood control na foreign assisted portion? Mr. Chairman, Madam Chair, this is, I think, the initial submission na ibinigay po ng UPMO. Nako, August 17 pa yan hinihingi. Ang tagal Apologies, naman nila mag-produce. Apologies, Mr. Chair. Ngayon ko lang din po nakita ito. Nasubmit na rin ito. Gaano ba kahaba yung leave ni Director Ariola? Gano'n ka ba? Dami naman nagtatago. Hanggang October 10 po ang kanyang final na leave. Pero ito na po ang mga dokumento. Pero sabi mo, initial pa lang? Opo. Pinagtatakahan ko kasi 9 billion dati, bakit lumobo sa 16 billion sa foreign assisted? Opo, we will submit this already today. I think the advance copy has been sent po to the Office of the Good Senator. No, we're not in receipt of any copy. Sinong staff? Nasubmit daw po kay Ma'am Joy Apostol. J. Apostol. Kailan po? Kailan? Wala. Yung binigay sa akin folder na halo-halo. Sinasummarize po namin pilit, hindi naman maintindihan. Halo-halo yung flood control, yung iba pang project na foreign assisted. Baka naman pilit ninyo kami linilito. Opo. Sinumiti po last hearing daw po itong folder na ito na listahan ng Yes. Opo, lahat ng foreign assisted it's projects. incomplete and jumbled with other projects, nothing to do with the flood control. But nevertheless, it approaches the amount of 1 trillion. Para Flood ma-inspect control, rin ganito. ang ating mabuting chairman dahil parang hindi nahahalata, marami ring nauubos na flood control funds dito sa UPMO. At alin talaga ang accomplishment. Kasi dyan sa report na yan, wala naman nasasabi kung completed, hindi completed, on its way, malamang ghost project na naman. Opo.
Dito po sa folder na makapal, no, na nandito ho lahat ng proyekto, meron pong status na nakalagay. Pero ang sinabi po sa akin ng OIC ng UPMO Flood Control, nasubmit na po itong summary. Summary ito nito. Okay. Ito po ay siguro mas madali pong i-comb through ng ating committee. Kasi maraming nagre-reklamo rin sa sarili kong probinsya na marami sa mga flood control ng UPMO ay talagang ghost project rin. Na ni Anino hindi nakikita at yung UPMO talagang gatasan, ika nga. At eto nga, nagtataka kami, how are the infrastructure projects of the local government or even of the national government aligned with these foreign assisted projects, because they seem very whimsical and capricious in choice as well. Ang balita, palakasan sa UPMO para makakuha ng milyong-milyong project. Madam Chair, to be quite frank, hindi pa ho namin nasisilip itong UPMO projects on flood control nitong nakaraang 2 linggo. Kami po ay nag-focus po talaga sa locally funded projects, pero maaasahan po ng komite na titignan na rin po namin ito. Pero initial po submission ito, isinumitin na po ito sa committee ngayong araw. Yes, I'd be very grateful for that, given the Makakaasa po kayo, very Madam big Chair. amounts that are involved. Bilyon-bilyon rin ito at trillion na kung isusuma total yung mga nakaraan na taon. Sa NCR alone, following on the interpellation of our other senators, meron dito sa Metro Manila lamang 80.45 billion sa foreign assisted. Ang nakalista, ayon sa inyong listahan na binigay na napakagulo, andito yung iba't ibang pumping station, arito rin yung mga Pasig Marikina. Bakit sa kabila ng bilyon-bilyon na ginastos natin dito sa 80.45 billion, bakit bahang-baha pa rin ang Metro Manila? Yun ang tinatanong natin. Di ba may pumping station na? Kindly, that will be your last question, That's Senator correct. Amy. Nababara ba to ng drainage? May issue ba sa interconnection ng mga drainage na to? At alin yung 6? May 6 na sinasabing Metro Manila LGUs na meron ng meron na silang plano. Mr. Chairman, Madam Senator, makakaasa po kayo na we will look into all of these, and these are very important and legitimate questions po that are being asked. By way of warning lang po, outside of my questioning, may suggestion lang po ako kasi nabanggit yung tungkol sa LGU. Ako po galing sa LGU, pagkatagal-tagal kong governor, nais ko sana isuggest lamang bilang ay may solusyon na imbes na approval, kasi natatakot ako, makaltasan palalo ng LGU. Nung governor ako, may mayor ako at barangay captain, minsan talagang humihingi. Hindi ko talaga mapigil. I'd suggest na unang-una dapat may note to LGU of the project. Ikalawa, planning, consultation kasama yung LGU. Ikatlo, imbes na approval, close coordination with the LGU. Thank you. concerned. Thank you, Senator Marcos. Senator Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. Chair. Secretary Vince, naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Halimbawa, 1 milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot, dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, makikita po natin na ulit-ulit to. Pero tama po kayo, kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na ipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailangan Tama malalaking isda ang mahuli natin. Tama po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo kung ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang project monitoring system na
dapat gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS. Ano yung MYPS? Ito po yung, ngayon ko lang po na-encounter, pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng multi-year year project programming. scheduling. Yes, ito po yung si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. Alam po niyo yung Survey 123. Ano yun? Hindi ko alam. Aalamin ko po, niyo yung Mr. Chairman. RBIA. Hindi ko po alam. Alam Aalamin po ko po. niyo yung SDM4. Hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistemang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap at mga butete lang ang pakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po kung makulong po natin itong mga sapsap, sana po magaman din po natin kung Hindi sino po yung yun mga ang nasa layunin taas. ng kumiting ito. Hindi sapsap, hindi butete ang aming hinahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan kaya mali po lahat. Pati po ang committee ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? Po, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para na... Ako po bilang personal kong pangtulong sa committee ito, ako lamang po nakakita na ng halos 14 na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang 15 proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, Mr. Chairman, na may maging coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Yung Mr. sumbong Chairman. sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po riyan halos 100 o 1,000 proyekto mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistemang ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito si Yusek Cabral. Alam po ba ninyo na si Yusek Cabral ay nag-text kay Senator Soto? Opo, nakita ko po yung privilege speech po ni Senator Lacson na pinakita yung text message. Concentrate po tayo sa text niya kay Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo. Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong kung meron pong priority project ang opisina ng senador, which is clearly hindi consistent po dun sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman eh. Bakit po niya ginawa yun? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yun. Nagpresenta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Senator Soto sa pag-aakala niya noon, Senator Soto kasi is a contender for Senate President. Tinanong niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinext niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may trans pa yun eh. Alam po ba niyo kung meron pa siyang tinext na ibang senador sa ganun ding pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin ganon, Mr. Chairman. Naniwala naman kayo
Na wala na siyang sinabi? Siguro ho, mahirap pong maniwala kung yung una ko Dapat parang sana tanong. po bago nyo inallow siya na mag-resign, ay talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon eh. Sayang po. Pero sa mga susunod sanang pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mamimislead po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina do sa mga flagship projects, foreign assisted projects, deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga convergence projects ng DPWH? Opo, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Ito po yung mga proyektong katuwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya Katulad po ng ano? ng tourism, ng DOTR, ng agriculture, Katuparan, DOTR, TRIP, DOT, Roll It, DTI, DTI. TICAS, PNP, DND. Opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Hindi pa ho ako familiar sa SSP. Di rin kayo familiar sa CSSP? Hindi din po. STO? Hindi po. Yun nga po eh. Kailangan, hindi ko po alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistemang ito, dito po sila nagkakanlong. Hanggat hindi po ito yung binusisi natin at ang gusto po natin, ipahuli natin na lahat ng contractors, ipakulong po natin lahat ng 15 contractors, hindi po natin maayos ito. Hanggat Senator hindi Marcoleta, naayos yung kindly sistema. wrap up because you have 5 seconds left. Salamat po, Mr. Chair. Yeah. Gusto ko po kayong tulungan, no, as an aside, no, sa inyong tanong kanina na gusto niyo malaman kung sino-sino pa yung napadala na, o na-operan. Gusto ko pang ilagay sa record, ako po, 18 taon naging senador, never po ako na-operan na magsingit sa National Expenditure Program. Taas no po ako dyan na sasabihin ko, wala po ako natatanggap na offer. Ewan ko kung bakit. Ako rin po, bakit hindi po ako nagte-text na gano'n? Nagtataka rin po ako eh.